Ipinanganak sa makapangyarihang dinastiya sa Europa, aakalain mong nakatakda si Maria Ana sa kadakilaan at kapangyarihan. Ngunit hindi siya maganda, hindi siya henyo sa politika at matagal siyang nanatiling walang asawa. Pinakasalan niya ang pinsan niyang magiging banal na emperador ng Roma, ngunit namatay siya at nakalimutan sa kasaysayan bago pa man umakyat sa trono ang asawa niya. Ito ang kanyang kwento. Si Maria Ana ng Bavaria ay ipinanganak sa lungsod ng Munich noong ika-18 ng Disyembre 1574. Ang kanyang ama ay si William Ikalima Duke ng Bavaria, ang pinuno ng bahay ng Wittelsbach na ang pinagmulan ay umaabot pa noong ika-11 siglo. Noon, ang Alemanya ay nahati sa daan-daang estado. Ang ilan dito ay malalaking duchy tulad ng Bavaria, ang iba naman ay mga prinsipalidad na panreliyon at marami ay malalayang lungsod na namamahala lang ng isang bayan at ilang kanayunan. Pinagbubuklod ang mga watak-watak na kaharian at prinsipalidad sa ilalim ng banal na Imperyong Romano, isang humihinang imperyo na matagal nang nabubuhay at karaniwang pinamumunuan ng mga Austrianong Habsburg. Si Renata ng Lorraine, isang maharlika mula Silangang Pransya, ang ina ni Maria Ana. Kasama sa kanyang angkan ang mga Duke ng Guise, maigpit na Katoliko at militante na may mahalagang papel sa madugang digmaan sa reliyon sa Pransya mula 1562 hanggang 1578. Ang parehong matibay at mahigpit na Katolikong militansya ay laganap din sa Bavaria. Bilang resulta, isa ito sa ilang baluarte sa Alemanya na tumutol sa protestanteng reformasyon mula na magsimula ito noong 1517. Sa ganitong matatag na Romanong Katolikong kapaligiran, pinalaki si Maria Ana sa Munich. Lumaki si Maria Ana ayon sa karaniwang buhay ng may mataas na lipi noong panahon niya. Sanay siya sa pananahi, musika at ibang pinonglibangan sa korte. Tulad ng ibang anak na maharlika, tinuruan din siyang magbasa at magsulat ng Latin, ang sagradong wika ng Katolikong misa at ng mga iskular sa Europa. Nagdalaga si Maria Ana sa gitna ng eskandalo at kaguluhan sa korte ng Wittelsbach. Ang kanyang ama, si Duke William Ikalima ng Bavaria, ay halos nagpalugi sa dukado dahil sa kanyang pagkahumaling sa karangyaan, ginugol ang kayamanan sa mga layunin ng Heswita, mga maranyang pagpapakita ng pananampalataya at isang magarbo na korte. Dahil sa kinakaharap na pagkalugi at lumalaking presyon, dramatikong nagbitiw siya noong 1577 at naglaho sa likod ng mga pader ng monasteryo, kung saan ginugol niya ang susunod na 29 na taon sa tahimik na pagsisisi. Sa pag-upon ng kanyang ambisyosong kapatid na si Maximilian sa kapangyarihan, biglang tumaas ang halaga ni Maria Ana bilang isang ipinagmamalaking bahagi ng dinastiya at agad na isinagawa ang mga plano para sa isang kasal na may malaking epekto sa politika. Napatunayan ni Maximilian na mas mahusay siyang pinuno kaysa sa ama niya. Matatag na Katoliko at bihasang estadista, determinado siyang palakasin ang alyansa ng Bavaria sa mga Habsburg ng Austria upang pigilan ang paglaganap ng Protestantismo. Habang kumakalat ang Luteranismo, Calvinismo at iba pang reformistang pananampalataya sa hilaga at kanluran ng Alemanya, itinanghal ni Maximilian ang sarili bilang pangunahing tauhan ng Katolikong kontrareformasyon. At dayan ng karaniwan noong panahong yon, na yon ay itinuturing niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae bilang kasangkapan sa mga pagsisikap na ito. Isang taon na unang ipinanganak si Maximilian kay Maria Ana, pero ikinasal na siya noong 1575. Si Maria Ana, napapalapit na sa kalagitnaan ng edad 20, ay hindi pangkaraniwan para sa isang prinsesang maharlika na manatiling dalaga sa ganitong edad. Sa maharlikang Europa, ang mga anak na babae ay karaniwang ipinapakasal sa kanilang kabataan, pinahahalagahan dahil sa kanilang kakayahang magkaanak at sa kanilang halaga sa diplomasya. Ngunit si Maria Ana ay nanatili sa korte, hindi pa kasal at unti-unting nalilimutan. Kumalat na ang tsismis. Sinasabing ang itsura niya ay simple lang sa pinakamainam at istrikto naman sa pinakamasama. Sabi ng ilan, mahigpit at sobrang deboto siya kaya nahirapan siyang makahanap ng kapareha. Dahil sa maling kalkulasyon sa politika o personal na kakulangan, natigil ang mga pagkakataon ni Maria Ana hanggang sa nakialam ang tadhana at estratehiya ng pamilya. Sa huli, nagtapos ang negosasyon sa kasunduang, ipakasal siya kay Ferdinand na noon ay Duke ng Inner Austria, isang makapangyarihang posisyon sa Habsburg. Karaniwan ang ganitong kasunduan sa lohika ng kanilang dinastiya. Hindi lang magpinsang buo sina Maria Ana at Ferdinand,
kundi magpinsang second degree rin, kaya mas tumibay ang tradisyon ng Habsburg ng pag-aasawa sa pamilya para sa politika at relihiyon. Bagamat inaprubahan ng mga Habsburg ang kasunduan, una itong sinalubong ng matinding pagtutol. Nagbabala ang mga tagapayo sa Vienna na ang kasal kay Maria Ana ng Bavaria ay magdudulot ng mapanganib na impluwensya ng Wittelsbach sa Habsburg. Ang nagtulak sa pagsasamang ito ay ang makapangyarihang ina ni Ferdinand, si Maria Ana, isang prinsesang Bavarian na nakita ang alyansa bilang matalinong hakbang. Para sa kanya, ang pag-uugnay sa mga angka ng Austria at Bavaria ang susi sa pagpapanumbalik ng dominasyon ng Katolisismo sa gitnang Europa at muling pagbubuklod ng watak-watak na banal na Imperyong Romano sa ilalim ng pamumuno ng Habsburg. Kapag nagkaisa sila, kaya nilang durugin ang sinumang kalabang protestante, maging ito man ay ang Palatinate, Brandenburg o Saxony. Dahil magkadugo silang malapit, matagal nang magkakilala sina Maria Ana at Ferdinand. Noong bata pa siya, madalas bumisita si Ferdinand sa korte ng Duke sa Munich at nakilala ng husto ang kanyang pinsan. Kahit magkamag-anak, may parehong interes at parehong masigasig na Romano-Katoliko, marami pa ring nagtaka sa kanilang pagsasama. Kasi nga, si Maria Ana ay 3.5 taon na mas matanda kay Ferdinand, isang bagay na halos hindi nangyayari noong panahong yon. Nanghako si Ferdinand kay Maximilian na pakakasalan niya si Maria Ana ilang linggo matapos maging Duke ng Bavaria si Maximilian. Ngunit inabot ng 3 taon bago ito natapos dahil naabala si Ferdinand sa pinakabagong bigmaan sa hangganan ng Austria laban sa mga Turkong Ottoman sa Balkans. Habang papalapit ang kanilang kasal, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa kalusugan ni Maria Ana. Ngayon, nasa kalagitnaan ng kanyang edad na 20, maputla siya, tahimik at mukhang may sakit. May ilang nagtanong kung kaya niyang magkaanak, isang panganib para sa babaeng inaasahang magluwal ng tagapagmana. Kumalat ang kismis sa misteryosong sakit na parang pabanggo niyang dala sa korte kahit walang nagsabi kung ano ito. Nagsimulang mag-alala ang mga tao sa korte. Kaya ba ng marupok at inbred na prinsesang ito na dalhin ang hinaharap ng dinastiyang Habsburg? Sa wakas, matapos ang 3 taon ng politikal na alitan at intriga sa korte, ipinakasal na si Maria Ana kay Ferdinand noong tagsibol ng taong 1,600. Naganap ang kasal sa Graz, ang provincial na kuta ni Ferdinand. Siya ay 25 taong gulang, itinuturing ng matandang dalaga sa Maharlika, samantalang siya ay 21 taong gulang at namumuno na sa Inner Austria na may matibay na ambisyon. Sa kabila ng agwat na edad, pagdududa at tsismis sa kalusugan, marami ang nagulat sa kasal. Hindi lang ito isang malamig na alyansang pampulitika. Mapapatunayan na ito ay, kahit sa panlabas lamang, isang kapansin-pansing mapayapang pagsasama. Si Maria Ana ay walang gaanong interes na makialam sa mga usaping pampulitika at nakatuon lamang sa pagpapalaki ng kanyang pamilya at pagtulong sa pag-unlad ng kanyang asawa sa mas alimuot na politika ng pamilya Habsburg at sa mas malawak na relihiyosong labanan sa gitnang Europa noong panahong yon. Malinaw na mali ang pagdududa sa kakayahan ni Maria Ana na magkaanak pero hindi rin ito ganap na mali. 7 anak ang isinilang sa loob ng 13 taon. Isang batang babae na tinawag na Cristina ang unang isinilang noong Mayo 1601, pagkatapos ay isang batang lalaki na pinangalan ng Carlos, eksaktong 2 taon nang lumipas. Sinundan ito ni Juan Carlos noong 1600 at 5 Ferdinand noong 1600 at 8 Maria Ana na ipinangalan sa kanyang ina noong Enero 1600 at 10 Cecilia Renata na ipinangalan sa kanyang lola noong 1611 at sa huli si Leopoldo Guillermo sa mga unang araw ng 1614. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon sa wakas ng mga tagapagmana, madilim ang kapalaran ng batang mag-asawa sa simula. Ang unang 2 anak nila, sina Cristina at Carlos, ay ipinanganak pero namatay makalipas lang ng ilang oras o araw. Saglit na binigyan ng pag-asa at agad inilibing sa katahimikan, ang maikling buhay nila ay nagmarka ng masalimuot na simula ng papel ni Maria Ana bilang ina ng dinastiyang desperadong mabuhay. Si Juan Carlos ay namatay matapos ang 14 na kaarawan, ngunit ang 4 pang anak ay nabuhay ng mas matagal kaysa sa karaniwan noon. Sina Fernando at Maria Ana Jr. ay sumunod sa hindi kanais-nais na kaugalian ng inbreeding ng mga maharlika sa Europa sa pag-aasawa ng pamangkin at tiyuhin, habang si Cecilia ay nakapag-asawa sa maharlikang pamilya ng Poland. Bagamat kakaunti ang impormasyong makikita sa mga tala ng kasaysayan tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang pagsasama, pinaniniwala ang naging matatag ang pagsasama ni Maria Ana at Fernando na higit na pinagbuklod ng tungkulin kaysa sa pagmamahalan.
Pareho silang lubos na Katoliko, mahigpit na deboto at magkatulad ang paniniwala. Ngunit sa aspetong emosyonal, hindi pag-ibig ang nagbuklod sa kanila. Wala silang iniwang mga liham ng pag-ibig, walang malalambing na tala at walang bulong ng pagmamahal, tanging katahimikan lamang. Sa kasamaang palad, namana ni Maria Ana ang kilalang disfiguradong itsura ng kanilang lahing magkakamag-anak. Sa kabila nito, si Ferdinand na kakaibang Habsburg na pinuno ay walang naging kerida. Konserbatibo, lubos na relihiyoso at halos puritano, siya ay nanatiling tapat o napakaingat kaya't hindi siya nahuli ng kasaysayan sa anumang kasalanan. Siguro wala lang talaga siyang oras para sa pag-ibig. Si Ferdinand ay nakatuon sa mas malaking gantimpala, ang trono ng imperyo. Sa buhay may asawa ni Maria Ana, mabilis nagpalit ng mga pinuno sa Austria at gitnang Europa. Nang ikasal siya kay Ferdinand, si Rudolf II, isang napaka-eksentriko at mailap na tao, ang banal na emperador ng Roma at pinuno ng mga Habsburg ng Austria. Marami sa pamahalaan ng Vienna ang napabuntong hininga ng ginhawa nang siya ay namatay noong Enero 1612 dahil sa lumalalang krisis sa politika at relihiyon sa Alemanya. Mababa ang interes ni Rudolf sa paglutas ng mga problemang ito kaya lalong lumala ang sitwasyon. Pinalitan siya ng kapatid niyang si Matthias na kilala bilang mas matatag at orthodox at hinangaan bilang tunay na pinuno ng Vienna sa mga huling taon ni Rudolf. Pero si Matthias ay walang tagapagmana at nasa kalagitnaan na ng edad 50. Malamang si Ferdinand na ang susunod na pinuno ng Habsburg ng Austria at banal na emperador ng Roma sa lalong madaling panahon. Kasama niya, handa si Maria Ana na maging isa sa pinakamakapangyarihang babae sa Europa. Kaya, pagsapit ng 1612, hindi lang basta nagpapalaki si Maria Ana ng mga anak na kabilang sa karaniwang maharlika, kundi pinalalaki niya ang susunod na henerasyon ng mga maharlika habang naghahanda ring agawin ang sarili niyang korona. Pagkatapos ikasal si Maria Ana noong 1600, nabalutan ng tungkulin ng kanyang buhay. Ginugol niya ang buhay sa panonood sa asawa habang umaakyat sa kapangyarihan ng Habsburg at pagtitiis sa paulit-ulit na pagbubuntis, panganganak at dalamhati. Wala siyang iniwang mga sulatin, hindi siya naging sanhi ng anumang eskandalo at hindi siya sumalungat sa kahit ano. Sa maraming paraan, hindi aksidente ang halos ganap niyang pagkawala sa kasaysayan. Ito ang bunga ng pamumuhay ayon sa inaasahan ng lipunan sa babaeng maharlika. Siya ay masunurin, deboto at konserbatibo at sa kanyang perpektong pagsunod sa ideal na yon, si Maria Ana ay naglaho, bahagya na lang naalala bilang tahimik na asawa ng isang ambisyosong lalaki. Ang naitala sa mga taong ito ay madalas siyang nagkakasakit. Hindi nalaman ng mga historiador ang tunay na sanhi ng kanyang karamdaman. Maaring nagmula ito sa iba't ibang bagay. Ang mga maharlika sa Europa noon ay madalas magkasakit dahil sa tuloy-tuloy na pag-aasawa ng magkakamag-anak. Ang ilan ay may mga kondisyon tulad ng hydrocephalus o mga depektong genetiko. Sa Espanya, umabot ito sa sukdulan makalipas ang kalahating siglo matapos ang ilang henerasyong sunod-sunod na pagpapakasal ng mga tiyuhin sa kanilang pamangkin. Si Maria Ana ay mula sa angkan ng Wittelsbach, ngunit ang kanyang pamilya ay nag-asawa rin sa ibang maharlikang angkan sa Europa gaya ng angkan ng Habsburg at Lorraine. Maaaring sanhi ng pag-aasawa ng magkamag-anak ang ilang kahinaan ng kanyang kalusugan. Malamang na ang sunod-sunod na mahihirap na pagbubuntis ni Maria Ana sa simula ng kasal ay nagdulot sa kanya ng pangmatagalang pinsalang hindi nakikita. Maaaring hindi na natin malaman kailanman. Ang alam natin ay namatay siya sa Graz noong 8 ng Marso 1616 sa edad na 41. Hindi nagtagal, inilibing siya sa Habsburg Mausoleum para sa mga pinuno ng Inner Austria at kanilang pamilya sa Graz. Makalipas ang 2 taon, nasangkot sa digmaang panrelihiyon ang gitnang Europa. Nangyari ito bahagi dahil sa pagtutol ng mga maharlika sa protestanteng Bohemia sa nalalapit na pagkahalal kay Ferdinand, balo ni Maria Ana bilang Emperador Ferdinand II. 6 na taon ang lumipas, muling nag-asawa siya kay Eleonora Gonzaga na mas bata sa kanya. Noon, 43 anyos siya at 23 si Eleonora, ngunit wala silang naging anak ang kanilang ikalawang kasal. Sa huli, ang panganay na anak ni Maria Ana ay naging Emperador Ferdinand III noong 1637 at nagawang tapusin ang 30 taong digmaan at ang malalang alitan sa relihiyon sa gitnang Europa.
Sa huli, hindi nagbunga ng diplomatikong tagumpay ang kasal ni Maria Ana kay Ferdinand na inaasahan ng Austrian Habsburg. Ang layunin ay mas mapalapit ang Bavaria sa Austria. Maaring nagdulot ito ng pagkakaisa o alyansa ng dalawang pangunahing kapangyarihang Romano-Katoliko sa Timog Alemanya sa susunod na mga dekada. Sa maikling panahon, nangyari nga ito. Sa digmaang 30 taon simula 1600 at 18 halos buong panahon ay kakampi ng Bavaria ang Austria. Gayunpaman, panandalian lamang ang alyansang iyon. Nang sumiklab ang digmaan sa paghalili sa Espanya noong 1700 at isa nakipag-alyansa ang Bavarian sa Pransya laban sa Austria upang magpasya kung Pranses o Austrianong kandidato ang magiging hari ng Espanya. Ganito rin ang madalas nilang ginawa sa bawat malaking labanan sa sumunod na 150 taon. Noong 1871 nang pilitin ng Prussia ang ibang estado ng Alemanya na magkaisa sa Imperyong Aleman na hindi kasama ang Austria, sumama ang mga Bavarian sa mga Prussian. Hindi nagtagumpay ang pagsasama ni Maria Ana at Ferdinand sa pag-uugnay ng Austria at Bavaria bilang dalawang pangunahing Romano-Katolikong kapangyarihan sa Timog Alemanya. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Maria Ana ng Bavaria. Sana ay naging interesante ito sa inyo ito. Pakiusap, ipaalam ninyo sa akin kung gusto ninyong gumawa pa ako ng mga video tungkol sa mga inbred na maharlika o kung may iba pa kayong suhestiyon, sabihin ninyo rin sa ibaba sa mga komento. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang mga upload ko. Sige, hanggang dito na lang muna ako, kaya magkikita-kita tayo ulit sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!